Number 3 situation natin today is business, negosyo, at trabaho. Paano nag-respond yung 4 na personalities? Isa-isahin natin. Number 1, meron ba kayong mga problema, example na, ay wala kaming mahanap na maayos na driver, wala kaming mahanap na tubero, o kaya karpintero, yung ginawa sa bahay na sira ulit. Whenever you're looking for these types of people, tapos hirap na hirap ka makahanap, ang number 1 na pwede mong kausapin ay eto. Kung kailangan mo ng tao. Si Chicken kasi, di ba, people person siya. Amongst the 4 personalities, ito ang pinakamaraming connection na tao. Siya yung pinakamaraming network. So kami, pag may problem kami sa tao, we always call one of our chicken friends. Alam mo, 100%. Lagi siyang may padala sa aming 5 tao, 6 na tao. Pero, ibalanse mo lang din si Chicken kasi minsan, may kilala ako, ito, magaling yan. O nga inayos niya tong napakalaking bahay, galing-galing. Pero pagdating sa'yo, nung tao, and the person does the actual work, sablay pala. Actually, ang magandang tanungan ng mga competent na tao is tarsier. Imagine mo, kung meron kang kaibigan na Chicken combination with tarsier, excellent at maraming kilalang tao, yan ang kaibigan natin. Kasi marami siyang network na mga tao, tapos lahat sila excellent. Yan ang maganda. Minsan nagkaka-tension din tong si Tarsier tsaka si Chicken. Ang tingin ni Tarsier kay Chicken, alam mo ikaw, sobra kang think positive. Minsan, mali na yung nangyayari, ayaw mo pa rin harapin. Gusto mo ipalabas na positive pa rin siya. Super positive ka to a fault. Yun ang sinasabi ni Tarsier. Si Chicken naman, ang sinasabi niya kay Tarsier, ikaw, sobrang nega ka. Actually, pareho silang may point. Pero once na naaral yun niya kung anong personality mo, yung Chicken, ma-appreciate mo si Tarsier kasi hindi naman siya nega. Nakikita lang niya yung mga mali na hindi nakikita ng tatlo. Si Tarsier, ma-appreciate mo si Chicken because the people person is the person that brings the most joy sa workforce. Next personality. Yung Tarsier sa trabaho, ito yung pinaka-oftentimes sinasabi ng mga co-workers niya, ano negative yan eh. Lagi niya nakikita yung mali. Pero actually, yun yung strength niya eh. Si Eagle, nakikita niya yung mali na malaki. Yung maliliit na mali, ang nakakita nun is the Tarsier. Most of the times, ang dominant Eagle is the best sa deadline. Ano yung sense nung Carabao sa work? Kasi technically siya yung pinakamabagal. Steady siya eh. Pero ang strength ng Carabao sa isang workplace is siya yung peacemaker. Pag walang Carabao, grabe yung mga away at mga tampuhan. Ang 4 na situation natin today is pagkakaiba sa propesyon. Yung manager namin, si Erickson, we really admire him very much kasi yung strength niya, nagawan niya talaga ng paraan na marami talaga nakikinabang. He actually graduated nursing. Pero yung greatest gift niya pala is dealing with people. Alam niya kung ano yung pulso ng tao, what will make a person happy. So, swak na swak talaga siya as a manager sa showbiz. But sa mga engineering, sa mga structural design, kailangan dyan ang personality mo, Tarsier. Kailangan magaling ka sa detalye. Meron akong classmate na sobrang Tarsier. Ang galing niya sa math. Partners kami sa laboratory sa physics. Meron kaming allotted 2 hours to finish an experiment. 30 minutes tapos na kami. Sobrang akong namamangha sa galing niya sa detalye. Yung mga dominant, yan ang mga usually CEO ng kumpanya, presidente, kasi nga very strong sila. Ito HR, ito public relations. Ang personality ng mga komedyante, malamang Chicken. Ito naman, paano mag-respond yung 4 na personalities. Nag-aaway na kayo sa relationship. Meron kaming kilala na 2 Eagle. Pag mag-away sila, akala mo World War III. Usually, ang mga dominante, malakas ang boses, naturally. So, pag mag-away sila, rinig hanggang 4th floor. Tapos, akala mo hindi na sila magbabate ever again. Kasi, prangka eh. Lahat ng nakikita niyang mali, sasabihin niya talaga, hindi niya iniisip yung feelings mo. Pero, after the fight, strangely, ito hindi ko to maintindihan na sa Carabao. Pag na-resolve na nila yung issue, pwede na sila mag-lunch. Tapos magtatawanan na sila. Pero sa office, yung 2 dominant, may kasamang isang Chicken. Okay? Sabi ni Chicken sa amin, pag ako naaway ako nung isang dominant, mga ilang araw, nagtatampo ko eh. Madamdamin siya. Madamdamin si Tarsier,
Pag sinabi mong mali siya, Yes. pero actually tama siya. Sa pera, ganito, si Chicken, magaling yan sa pera dahil maraming connection na tao. Kaya siya hindi nawawalan ng projects o ng mga racket kasi marami siyang kilala. Pero maraming chickens talaga ang weakness pera. So chicken. Kasi very impulsive ang chicken. Magaling siya mag-sales talk at madali siyang ma-sales talk. Ito naman, kung ano lang kailangan ko, yun na yun. Parang may warning kami sa Carabao pagdating sa pera. Ikaw magsabi. Si Carabao loves to keep safe and comfortable. So, yung finances niya, ikikip niya at a level na komportable siya. Nagkakaroon lang ng problema dahil people-oriented siya. Pag may umuutang, umiiyak, kailangan ko ng pera, tulungan mo kami. Ang Carabao ang pinakamadaling utangan. Inutangan mo, babayaran kita, hindi mo binayaran, utang ka ulit, bibigay ulit si Carabao. Kayo ang pinaka-easily taken advantage of by other family members or other people. And that's not something to be proud of, ah. Hindi yan positive, okay? Ang mahirap sa Carabao, bibigay ka ng bibigay. Dahil hindi ka nagsasalita, hindi mo rin dinedefend yung sarili mo na hanggang dito lang kaya mo, nagkakaroon ka ng sama ng loob. Ang weird pa doon, tayo na nga yung nagbibigay, biniblame pa natin sila. Never say it, but we blame other people. Pero ang akin, sino ba nagbigay ng pera in the first place? So, you can learn from all these personalities. We hope this helps you understand yourself first. Yes. And then, don't forget, try to understand yung loved ones nyo din. Kasi iba-iba tayo eh.